Hello po, good evening po sa bawat isa. Mag-start po tayo by 7:05 po. Thank you po. Good evening po. Ang program po natin ay praise and worship, si Ate Jem po doon and sa closing pray ay closing closing agad. Sa opening prayer po ay si Ashley, tapos exhortation po sunod nun and sa prayer items po, um, sa 1 po si Christel, 2 po si Christian, 3 po si Ate Daniela. Puwede ka po sa prayer point number 3 po, Ate Dani. 'Yan, if ever po wala, si ate ay si Ate Jane Del po sa 3. Tapos sa 4 po ay si Ate Charms po. Thank you po. Send ko na lang din po sa pasensya na po ang ingay po, pero send ko na lang din po sa comment section po. Thank you po. 3 minutes po before po tayo magsimula.
Hello po, 7:05 na po, so puwede na po tayo magsimula and reminder lamang po sa bawat isa na all throughout po ng atin pong, prayer and fasting and mentoring ay naka-open cam po tayo. Thank you po. Start na po? Tama po ba? Sorry. Ano lang po. Tama po ba? Opo, ate. Ayan. Hello po, isang magandang umaga. Gabi na po pala. Sorry. Isang magandang gabi po sa bawat isa. Ayan. I'm so glad po na muli ma-assign po para po sa pag-awit po sa ating Panginoon. Alam ko po na tayong lahat ay napakahabang araw po ng araw na to. Yung ilang po sa atin ay galing pa po sa school. Iba po sa atin ay may kanya-kanyang ginagawa. Pero alam ko po na sa bawat pagkakataon po ay pinapakita po ng ating Panginoon ang kanyang kabutihan, kanyang katapatan po sa ating buhay. Amen po ba? Amen. Ayan. So ngayon po ay aawitan po natin ang ating Panginoon na Diyos at buhay. Hallelujah. Sige pa, awitan natin siya. Awitin natin yung napakabuti. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya, lahat na nilikha. Napakabuti nga ng ating Diyos. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya, lahat na nilikha. Napakabuti ng ating Diyos. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya, lahat ng nilikha. Napakabuti ng ating Diyos. Sa huli mong pagkakataon, napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya, lahat na nilikha. Napakabuti ng ating Diyos. Itaas ang ngalan niya, lahat na nilikha. Napakabuti nga ng ating Diyos. Itaas ang ngalan niya, lahat ng nilikha. Napakabuti ng ating Diyos. Pwede ba nating palakpakan po ang ating Panginoon? Hallelujah, hallelujah, Jesus. Napakabuti mo, Panginoon, sa aming buhay. Salamat, Lord God, dahil araw-araw ay pinapakita mo ang iyong kamay, Panginoon, na patuloy na kumikilos sa buhay ng bawat isa. We thank you, Lord. We glorify your holy name, O God. Hallelujah, Jesus. Sige po, awitin natin ang ating Panginoon. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng habag, at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan,
at katwiran na kahit minsay di nabahiran ang kabanaw kabutian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Hallelujah, Jesus, we praise you, O God. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan, O Diyos ng katarungan at pag-ibig na kahit minsay di nabahiran ang kabanaw kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa sa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. O Diyos, salamat, O Diyos, salamat. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan, O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsay di nabahiran ang kabanalan kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Salamat sa sukdulang biyaya mo. Salamat sa sukdulang biyaya mo. O Diyos, salamat, O Diyos. O Jesus, salamat, O Diyos.
Inibig mo kami nang walang katulad. Salamat, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. We praise you, Lord. We glorify your name. Lord, maraming maraming pong salamat, Lord God, sa araw na ito, Lord God, na pinahintulutan niyo po kami. Lord God, na magtipon-tipon, Lord God, kahit online lang po, upang papurihan at pasalamatan at idulog lahat, Lord God, ng pangangailangan, Lord God, sa aming anniversary. Lord, sa araw po na ito, Lord God, alam po namin, Lord God, na hindi maikli ang iyong kamay, Lord, upang hindi abutin ng bawat isa. Lord, na naturuan kami sa araw na ito, Lord. Patuloy, Lord, na maramdaman po namin yung anointing mo, Lord God, yung yung si Holy Spirit, Lord God, sa bawat sulok, Lord God, na na nakapwesto po ang bawat isa, Lord, in Jesus' name. In Jesus' name, Lord. Patuloy ko nga rin po, Lord God, itinataas, Lord God, ang magsasalita po sa araw na ito, Lord God, na si Ate Lorelai Gilalas, Lord God, patuloy nga po, Panginoon, na itago niyo po siya sa iyong krus ng Kalbaryo, Lord God, at pawang salita niyo lamang po ang lumabas sa kanyang mga labi, Lord, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, Lord. Patuloy nga rin po, Lord God, na sa iyo ko na po inaalang. Alang, Lord God, ang aming prayer and fasting times mentoring, Lord, in Jesus' name, in Jesus' name. Ikaw po ang patuloy naming maranasan, Lord God, simula sa opening prayer hanggang closing, Lord, in Jesus' name, in Jesus' name. Lord, maraming maraming pong salamat sa lahat. At sa iyo ko na po ibinabalik ang lahat ng papuri, pasasalamat, pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na ba? Ako na, guys? Yeah. Yes po. Opo. Okay. Sige, sorry. Ako na pala. Akala ko kasi may mga hosting pa kayo, may sinasabi pa kayo eh. So, for tonight, I won't be able to open my camera. So, every one of you, if you're cannot open your camera too, that's fine. My only request is, as much as possible, kapag meron ako sinabi sa inyo, please respond through our Google Meet chat box. Okay? So, pwede bang sa pamamagitan ng isang emoji, paki-describe naman ang feelings nyo ngayon or sitwasyon nyo ngayon. Pakilagay sa ating chat box. Sa pamamagitan ng isang emoji only. Okay? Isa lang hindi tatlo, hindi pito, isa lang. Yan, feeling loved daw sa Jemima. Si Hannah naman ay feeling blessed. Sige, how about the others? Yan, nakatumbling na si Christian. Masaya si Ashley. Si Janish din ay feeling love ba yan? Yan. Goods lang si Shane. Malungkot si Jane Delway. Inaantok si Janrick. Mukhang kailangan natin tong pag-openin ng cam at pasayin ng gento. Si Richtel, malungkot din. Why? Bakit malungkot ang beshi ko? Si Tiana, parang feeling starstruck ba yan? Si Jamaica, naiiyak. Bakit? Si Gab, feeling starstruck. Si Jerry Ann zombie na daw siya kasi galing pa ata tong work, hindi pa natutulog. Okay, so si Rayan parang wala sa mood. Parang bad trip yung emoji niya. Si Jennifer daw, ano yan, lumilipad na ba yung pera mo?
overflowing ba yung pera mo, si Mark ay nagiginaw. Yakapin mo yung sarili mo kasi walang ibang yayakap sa'yo. Okay? So, pinagpalang gabi sa buhay ng bawat isa sa atin. I am privileged to speak to you in your 5th day of prayer and fasting. So dahil hindi ako makakapag-open ng camera, pakinggan nyo na lang ang maganda kong boses sa gabing ito. Amen ba? Before we start, let's all bow down our heads and let's close our eyes. Natatawa si Dende nung sinabi ko na pakinggan yung maganda kong boses. Sige. Panginoong Jesus, salamat po sa gabing ito na pinahintulutan niyo po na makapag-aral kami muli ng iyong salita. Alam ko, Lord, na marami po sa kanila ay galing pa sa trabaho, galing sa eskwelahan, and pwede, Lord, na kulang na yung energy nila sa oras na ito. But I pray, Holy Spirit, right now, inspire these youths para magpatuloy sa pakikinig ng iyong salita sa pangalan ng Jesus. Quicken their bodies, O God, in the name of Jesus. Tanggalin niyo po lahat ng pagod, tanggalin niyo po lahat ng kawalan ng enerhiya at palitan mo ito, Panginoon, ng enthusiasm that comes from you para still makinig at mag-aral ng iyong salita. And naniniwala kami, Panginoon, sa oras na ito, bagamat hiwalay-hiwalay kami, ay kikilos ka pa rin sa buhay ng mga kabataang ito. You will change them and they will never be the same again. And aside from that, Lord, you will empower them through your words, your powerful words that will make them anointed para sa darating na September 9 on their anniversary ay tunay nga po na makakilos ka ng makapangyarihan at malaya sa kalagitnaan nila that will result sa maraming mga kabataan na mag-aalay ng buhay nila sa iyo. Salamat po, Panginoon. Ito po ang panalangin sa pangalan ng Jesus. Amen and amen. Pwede bang mag-type ang bawat isa ng amen sa ating chat box? Yan. So ang ating topic for tonight ay very, very simple yet relevant. Mahilig ako sa mga teachings na simple but relevant. Mahilig ako sa mga teachings na usual, no, palaging natatakel. Kasi ito yung kailangan natin. Paulit-ulit ako doon. Yung mga simple things like this ay mga katuruan na kailangan natin so we can continue to grow as a Christian, lalong-lalo na kapag lingkod ng ating Panginoon. So ang pamagat ng aking topic for today ay fasting. Pwede bang pakitype sa chat box, fasting. Ito yung ginagawa nyo ngayon. Nagpa-fasting kayo. You are on your 5th day out of 15 days prayer and fasting for your upcoming 5th anniversary, right? So sabi dito sa Matthew 9 verse 15, Jesus answered, "How can the guests of the bridegroom mourn while he is with them? The time will come when the bridegroom will be taken from them, then they will fast." Ito yung panahon kung saan yung mga Sadducees and Pharisees ay nire-review yung mga disipulo ni Jesus. Ang sabi ng mga Sadducees and Pharisees na yon, bakit hindi kayo nagfa-fast? No, ang sabi naman ni Jesus, kaya hindi sila nagpa-fast kasi kasama pa nila si groom right now, which is siya. So darating yung time na aalis si groom dito sa mundong ito at ang mga anak niya ay magfa-fast, which is nangyari na. Bumalik si Jesus, no, after niyang ipako sa krus, after ng 3 days nabuhay siya, 40 days siyang still nag-minister pa rin dito here on earth, then after niyang bumalik sa piling ng Diyos. Then that's the time na nagsimula na ang fasting. But kailangan natin ng fasting? Mamaya, iisa-isahin natin yan. Ang sabi dito sa ating pinag-aaralan, ang fasting daw is not a major biblical doctrine. Pag sinabing hindi siya major biblical doctrine, hindi ito yung pundasyon ng ating pananampalataya. At hindi rin sagot, hindi cure ang fasting sa mga spiritual illness na meron tayo. Maging sa mga physical illness na meron tayo, hindi siya yung cure, hindi siya yung susi, hindi siya yung gamot para mapagaling yung mga bagay na yon. Nevertheless, kapag in-exercise natin ang fasting ng may pure heart at right motive, ano mangyayari sa atin? Fasting may provide us with a key to unlock doors where other keys have failed. Alam niyo sa buhay natin, lalong-lalo na sa buhay Kristiyano, maraming mga pinto. Mga pinto ng kaligtasan ng Panginoon, pinto ng pagpapala ng ating Panginoon, pinto ng mga oportunidad para mas lalo tayong maging anointed servant of the Lord. Ngayon, ang fasting ay isa sa mga susi para ma-unlock yung mga keys na nag-fail. Kasi 'di ba meron tayong mga panalangin na hindi nangyari, hindi natupad. May mga
may mga ginagawa tayo sa paglilingkod natin sa ating Panginoon na nag-fail. What are the reasons bakit nag-fail yon? Ano yung dahilan bakit bigla tayong nanlamig? Ano yung dahilan bakit okay na okay tayo ngayon, masaya tayo ngayon, pero bukas hindi ka na okay. Tinatamad ka na sa paglilingkod mo sa Panginoon. What happened? Ito yung susi. Fasting. It is a window opening up new horizons in the unseen world. Kagaya ng pinag-usapan natin nung nakaraan sa On Praying Always, no? Ang labanan natin sa mundong ito is not in physical realm. It is in spiritual realm. Meaning, may mga bagay tayong hindi nakikita. Hello, nandyan ba kayo? Marami tayong mga bagay na hindi nakikita at ang ginagawa ng fasting sa ating mga buhay ay buksan yung mga bintana na hindi natin nakikita na magre-resulta para mas lalo nating maranasan ang kapangyarihan ng Diyos sa ating mga buhay. You know what, KKBs, kapag dumating yung time na meron tayong gawain, especially during the Word of God, pero wala ka sa unahan, hindi ka nakikinig ng salita ng ating Panginoon, pinipili mo palagi sa dulo, there's something wrong with you. Kasi ang tunay na anak ng Diyos na uhaw sa salita ng Diyos, gagawin niya lahat ng paraan para mapunta siya sa unahan. Okay ba yon? Parang yung babae na na inaagasan ng dugo for 12 years. 'Di ba? Kahit napakaraming crowd nung time na yon, ano ginawa niya? Pinilit niya yung sarili niya na makapasok sa crowd na yon. For sure, gumagapang na siya kasi 12 years siyang inaagasan ng dugo eh. Right? One time, nagkwento si Pastor Bobot ng kanyang mission sa ibang bansa. At sabi niya doon, there is this woman na pinag-pray niya at yung babaeng ito ay 3 or 4 years nang inaagasan ng dugo. Pero ang itsura ng babaeng ito, butot balat na siya. So just imagine, butot balat. Sino ba pinakapayat sa Youth Santa Maria? Sino yung pinakapayat? Napakapayat na nung babae na pinag-pray ni Pastor Bobot na yon, no? And imagine, 3 to 4 years lang siyang inaagasan ng dugo. Paano pa yung 12 years na babae na yon? So, wala na siyang enerhiya para tumakbo, para maglakad. And for sure, wala siya masyadong pangkabuhayan kasi nung unang panahon, kapag inaagasan ng dugo, you are considered marumi, dirty. At kapag may taong humawak sa'yo, mako-consider din silang dirty. So imagine, kapag ikaw yung tao na yun na inaagasan ng dugo, magiging aloof ka sa maraming mga tao, walang tatanggap sa'yo sa trabaho. So imagine nyo na lang yung scarcity ng food na pinagdadaanan niya nung time na yon. Ganon ang mangyayari. No? Pero anong ginawa niya? Nagmadali pa rin siya with all of her energy. Lumapit siya para mahawakan ng laylayan ng Panginoon. Tayo, kung ikukumpara natin sa sitwasyon natin ngayon, ganyan din ba tayo kapag pag-aaral na ng salita ng Diyos? Amen? Ganyan din ba tayo kapag worship time na? O after worship time, no, pupunta na tayo sa likod, magme-merienda na tayo. At Eli, nakapakinig naman ako ng first service eh. At Eli, mamaya pa akong evening service makikinig. Hindi yun ang pinag-uusapan eh. Ang pinag-uusapan is, do we tremble when the Word of God comes in our lives? Kasi gusto yon ng Panginoon Diyos na mangyari sa ating mga buhay. When we read the Word of God, when we study the Word of God, we tremble upon it. Yun ay isang pagpapakita ng pagpapakumbaba natin sa ating Panginoon. Ano pa? It is a spiritual weapon rightly to the pulling down of strongholds. Napakasarap mag-fasting. Why? Isa yan sa spiritual weapon na tinatawag para kang naka-Armalite, no? Para i-pull down ang mga strongholds sa buhay natin. Again, hindi mo nakikita ang kaaway working in your lives more than 24/7. Hindi natutulog. Sabi nga ni Mike Enriquez, no? Pumanaw na siya, RIP sa kanya. Walang kinikilingan, talagang walang pinoprotektahan. Makakilos siya sa buhay ng bawat sa atin 24/7. Anong ginagawa natin? Anong weapon ang meron tayo? But good thing is we are doing our fasting para sa anniversary. So ano ba yung meaning ng fasting? Ito, babagitin ko lang sa inyo no, para muli tayong maliwanagan kung ano ba yung ginagawa natin. Ang meaning ng fasting is hindi ito basta-basta pag-abstain sa pagkain o kaya sa anumang mga bagay na maghihinder para i-practice natin yung ating self-control. Hindi rin ito
Sabi dito, the disciples had done that in Jesus' day but had not really started fasting. Matthew 9 verse 14, ang fasting is not diet or hindi ito dahil nakasanayan lang natin. Ay, mag-anniversary, sige, magpa-fasting ako. Hindi yon. Ang fasting din ay hindi yung gagawin mong busy yung sarili mo para hindi ka makahanap ng oras para hindi kumain or para hindi mo maisip yung pagkain. So ang gagawin mo during fasting, manonood ka na lang ng movies, scroll ka na lang ng Instagram, TikTok, para mas mabilis lumipas yung oras, hindi mo makalimutan na nagugutom ka na. That's not fasting. Hello, baka may gumagawa niyan sa atin, no? Ano pa? Fasting, which comes from the Greek word nestevo, means abstaining from all food, solid or liquid for spiritual purposes. So tayo, nagpa-fasting tayo ng 6 hours, pero may water. Mas maganda kung kaya, mga bata pa kayo, kayang-kaya nyo to. Mas maganda ang walang tubig, no? Para talagang ramdam na ramdam natin yung ating fasting. Fasting from the medical point of view is excellent for the body. Kapag tayo ay nagpa-fasting, napanood ko lang to sa isang medical video, tawag doon, napipilitan yung ating body system na mag-produce ng kinakailangan na nutrients or fats sa ating katawan para yung pag hindi natin pagkain ng food ay mapunan sa pamamagitan ng mga energies na yon. I just don't know, Dr. Janil, kung parang binuburn niya yung mga fats natin sa loob natin, tama ba? Binuburn niya yung fats natin sa loob natin para yun yung mag-excrete ng energy para hindi tayo magutom. Okay, or maranasan natin yung fasting na yung fasting na yon. Alright? So maganda ang fasting sa ating mga physical na katawan. So pag-usapan natin, ano ba yung Old Testament reason for fasting? Number 1, to express deep mourning. Ito yung time na nag-fasting ng 7 days si King Saul. Tayo ba ngayon, nag-fasting tayo, nakakaranas ba tayo ng deep mourning para sa mga lost souls? Meron ba tayong ginagawang pag-iyak sa ating Panginoon? Ginagawa niyo ba yan, mga kabataan? Talagang every night? Kasi everyday yung fasting ninyo eh. So every time na nagpo-fasting tayo, dyan natin sinasabay yung Word of God, yung prayer. Tayo ba ay umiiyak sa ating Panginoon? Do we express our deep mourning para sa lahat ng mga kabataan na pariwara? Para sa lahat ng mga kabataan na hindi pa nakakilala sa Panginoon, na rebelde sa kanyang mga magulang, na nandoon sa maling relasyon, na gumagawa ng mga immorality, and etc. etc. Do we express our deep mourning for them? O kaya tayo ba, iniiyak ba natin sa Panginoon yung ating paglilingkod sa Kanya? Lord, set me apart for your kingdom, for your glory. Lord, huwag mong hayaan na mahulog ako sa pagkakasala. Lord, lock me in your love. Do we express deep mourning? Number 2, to turn away divine wrath. Yan yung ilan sa mga reasons kung ba't nagfa-fasting sa Old Testament para maligtas sila doon sa galit ng Diyos. Alam nyo, ang mundo natin ay pasama ng pasama. Yes, mabuti ang ating Panginoon, pero nagagalit din ng Diyos. Nararamdaman ba natin ang galit ng Diyos every time may nakikita tayo sa park ng mga kabataang mali ang ginagawa? Sana nararamdaman natin yung galit ng ating Panginoon, and in behalf of them, humihingi tayo ng tawad sa ating Diyos to turn away divine wrath. Number 3, to express repentance and sorrow for sin. Kagaya na lang ng nangyari kay Jonah sa city of Nineveh. Ginagawa ba natin ngayon yan, mga kabataan? Tayo ba ay humihingi ng kapatawaran sa ating mga pagkakasala? You know, kapag tayo ay hindi close sa banal na spirito, hindi natin makikita yung sarili natin na makasalanan. Kapag tayo ay hindi close sa banal na spirito, meron tayong magagawa ng mga little sins, small sins, na hindi natin alam na nakakasakit na pala yun sa puso ng ating Panginoon. Ang pinaka magandang example siguro dyan ay yung mali nating kaisipan. Alright? And, you know, ang ginagawa sa atin ng pagkakasala, ginagawa tayong blinded siya. Napakarami ko nung na-counsel ng mga kabataan about sa love life. Talagang one-on-one, usapan. We have to stop this kasi hindi to kalooban ng Panginoon. Ang kalooban niya, magtapos muna ng pag-aaral, maging pagpapala ka muna sa Diyos, sa magulang mo, family mo, at sa ministeryong pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon before that. May mga pagkakataon na mag-agree sila sa iyo, iiyak sila kapag nagpe-pray kayo,
Pero after that, magugulat ka, they are still doing the same thing na ginagawa nila bago mo sila i-rebuke. No? Why? Ang pagkakasala, ginagawa nitong blind, bulag, tayong mga tao, na kahit pa napakarami ng mga taong nagsabi sa iyo, mali yan, babalik at babalik ka pa rin doon. No? Ganyan ang ginagawa sa atin ng pagkakasala, kaya kailangan dito sa fasting natin, seryoso tayo mga kapatid. Ine-express dapat natin yung ating repentance every night bago tayo matulog. Sasabihin natin, Holy Spirit, please, pakisiyasat po ang aking puso sa iyong harapan. Baka po may natitirang kasalanan dito. Ito pa yung sasabihin ko sa inyo sa darating na September 9 sa inyong anniversary. Ngayon pa lang mag-pray na kayo sa Panginoon. Sabihin niyo sa Lord, Lord, huwag mong hayaang ako yung maging hadlang para hindi ka makapangyarihang makakilos sa lahat ng mga taong dadalhin sa lugar na yon. Amen? Ang gusto ng Diyos, mga kabataan na may kabanalan sa kanyang harapan. Ang gusto ng Diyos, mga kabataan na nakasentro lang ang isipan, puso, at paningin sa Kanya, kay Jesus. That's why, ano yung mission nating mga KKB? Dati, kinakabisado namin yan, to offer our prime years to God alone. Ano ba yung prime years natin? Ito yun. Kung saan may lakas tayo. Kasi kami ngayon mga YN, we still have our years, our good years, pero I think prime pa rin naman siya, pero hindi kagaya nung kami ay kabataan. Kasi ngayon, pag naglalakad kami ng medyo malayo-layo, talagang hinihingal na kami. Tapos may mga pagkakataon na pag tayo ay, kuwari ba, naglakad kami dalawa ni Yumi, no? Nilakad namin yung buong guyong. For sure siya, may enerhiya pa. Ako, medyo hirap na ako noon. So, pag tumatanda na tayo, doon natin makikita na yung energy natin unti-unting nababawasan, and etc. etc. At dumadami yung responsibilities natin. Unlike sa inyo, ang responsibility nyo lang ay mag-aral, maging mabuting anak sa inyong magulang, maging mabuting miyembro ng iyong pamilya. Wala pa kayong iniisip na mga bills na dapat bayaran. Wala pa kayong mga responsibility na magiging dahilan para mas makuha yung mga time ninyo and finances ninyo and etc. So offer the prime years of your lives to Jesus. Amen? Siya muna yung unahin natin kesa kung ano-ano pang mga bagay. Ito yung wrong kind of fasting daw. Isaiah 58, 1-5, Matthew 6, verse 16. Yung pinagmamalaki natin nagpa-fast tayo, pinapakita natin sa mga tao na hindi mo nakakain ngayon. Magpa-fasting po. Yan daw yung mga mali. No? So right kind of fasting, the correct fasting demonstrates itself in a life of practical holiness. This is summarized in Matthew 6:17-18, James 1:27. Put on oil and wash your face. Do your fasting in secret. Yung hindi namin mahahalata na talagang ang kinain nyo lang sa buong maghapon ay isang saging. Sana din sa fasting na ginagawa natin na to, aside sa 6 hours kayong hindi kumakain, all throughout the 15 days na nagko-fasting kayo, umiwas muna tayo sa mga pagkain na nasisiyahan tayo. Amen? Umiwas muna tayo sa sangyup. Alam mo yon? Kasi fasting nga eh. 15 days fasting nga eh. Ano yon? 6 hours ka hindi kakain, tapos after nun, diretso ka sangyup. After nun, diretso kakain ka ng ice cream, diretso inom ng soft drinks, diretso big brew after ng school. Fasting nga eh. Nagpapakumbaba tayo sa ating Panginoon. At magugulat kayo when you do that, when you sacrifice your meals to God, not only for those 6 hours of time, magugulat kayo, He will do wonders in your life at mas magiging malapit kayo sa Kanya, mas maririnig mo ang tinig ng Diyos. Sana makita natin yan sa inyo, mga kabataan, na malinaw ninyong naririnig ang Diyos sa inyong mga buhay. No, na hindi na namin kayo kailangan sabihan, uy, mali yung ginagawa mo, uy, tigilan mo yan. Uy, wag ganyan. Kasi ang Holy Spirit na mismo ang mangungusap sa buhay mo because you are so close to Him. Pinag-usapan natin yung Old Testament reasons for fasting. Ngayon naman pag-usapan natin, ano ba yung pagpa-fasting sa New Testament church? Number 1, the Apostle Paul fasted. Bakit sila nagpa-fast? Para mapagtagumpayan ng mga hardships ng buhay. Alam ko, kahit mga kabataan kayo, may mga problema din kayo. Tama ba? Tama ba yon? Pwede ba mag-heart yung mga admitted na may mga problema din siya? At hindi ko ina-invalidate yung mga feelings na meron kayo. Alam ko, kahit kabataan kayo, dumarating din sa time na sobrang bigat na bigat yung mga problemang pinagdadaanan ninyo. Tama ba? Yung fasting, yung mga nakakatulong
para mapagtagumpayan natin yung mga hardships na yan. Or kung hindi or aside sa mapagtagumpayan natin, para alam natin kung paano natin siya i-overcome or sasabayan. Ano pa? Sabi dito, the church fasted before prayer days, before separating Saul and Barnabas for the ministry as missionaries in the regions beyond. So ginagawa din yung fasting sa New Testament kapag nagmi-ministeryo sila. So yung fasting, hindi lang siya ginagawa kapag may anniversary lang, may special event, dapat regular nating gawain, yung fasting na yan. And dapat, hindi na kayo sasabihin na, oy, may fasting tayo Sana, ako ito, ginagawa ko to personally. 40 days or 21 days bago ako mag-birthday, nagfa-fasting ako. Bakit? Bakit Ate Ellie ginagawa mo yun? Para ihanda ako ng Lord or para maging handa ako sa panibagong taon na pagdadalhan sa akin ng Lord. Ano yan? Tradition ko na yan every year. 21 days bago ako mag-birthday, nagfa-fasting ako. So pwedeng gawin niyo yan. No? O kaya kapag ginagawa ko rin yan kapag bago mag-New Year. Mga 21 days. Lagi akong ganun 21 days. Gusto ko nga gawin yung 40 days bago mag-New Year para ihanda naman ako ng Lord sa panibagong taon na gagawin sa akin ng Lord. Yung mga special happening sa buhay ninyo, dapat pinagfa-fasting natin yan, KKBs. O, pwede bang i-type natin sa chat box ano ba yung mga naiisip nyo na special events na mangyayari or nangyari na sa buhay ninyo? Pwede ba natin i-type sa ating chat box? Yung mga special events na mangyayari. Sige, wag na yung nangyari. Yung mangyayari pa lang. Oh, meron ba? Darating na graduation, magka-college ka na, gagraduate ka na ng grade 12, magka-college ka na. Ano ba? Or magtatayo ka ng small business, mag-working student ka, hahanapin mo yung course mo, magba-birthday ka, magbabagong taon. Saan kayo? Pwede bang i-type natin sa chat box yan? Wala kayo naisip na events? Magiging RCRIM po. Hindi ko naintindihan yan pero maganda yan. Yan, graduation sa grade 12, no princess. Yan yung mga special events sa buhay natin na dapat ay ginagamitan natin ng fasting. Ano pa? The church fasted before appointing elders. Bombero po. May nabasa kong bombero. Okay. Bombero. Bombero, yung RCRIM. Okay. Nice. That's nice. Excited na kami makita ka na naka-uniform. So ano pa, kapag nag-a-appoint tayo ng bagong leaders, dapat pinagpa-fasting din yan. Hindi yung, ito magaling to. Ito na lang i-appoint kong bagong leader. Ay, ito charismatic to, malakas to sa mga tao. Ito na lang yung a-appoint ko bilang bagong leader. Kailangan pinagpa-fasting yan. Para tamang tao yung malagay mo sa ministeryo na yon kapag, KKBs, especially the leaders here, kapag maling tao ang in-appoint mo sa isang ministry, the ministry will suffer, hindi yan mag-grow. Okay, may nakikita ba kayong mga life group sa inyo, KKBs, na hindi nag-grow? Baka maling leader yon. No? Baka kailangan palitan na yon. Alright? O kung alam mo sa sarili mo, yung life group mo hindi lumalago, at alam mo sa sarili mo na ikaw yung maling tao, gawin mong tamang tao yung sarili mo. Okay, mag-fasting tayo. Ano pa? Cornelius fasted for 4 days. Ginagawa ang fasting in the New Testament para malaman ang kalooban ng Diyos, marinig ang instruction ng Diyos, and of course, ang kanyang kaligtasan. Tayo ba, bago tayo mag-proceed sa paggawa natin ng isang desisyon, kinokonsulta muna ba natin yan sa ating Panginoon? Inaalam ba natin or inaalam ba natin kung kalooban ba niya yung isang bagay na yon? Alright? Fasting demonstrate to the Lord the depth of our sincerity that we are willing and important. If we keep on knocking and knocking, no, sa mga pintuan na binibigay sa atin ng ating Panginoon, pagbubuksan tayo ng Diyos, lalong-lalo na kung tayo ay nagpa-fasting. And last, fasting infuses that we are doing it secretly and superstitiously without any hypocrisy. Ginagawa natin ng fasting in the New Testament para ipakita sa Panginoon na, Lord, ito yung totoong ako. Ito yung totoong si Eli, Lord. Ito yung totoong si Jemima, Lord. Ito yung totoong si Princess, Lord.
tingnan niyo po, Lord, kung karapat dapat po ako sa iyong harapan. Kung hindi man, Panginoon, patawarin mo ako sa aking mga pagkakasala at gawin mo ako karapat dapat. Steps in fasting, babanggitin ko lang to, no? Alam kong nasa 5th day na kayo, pero hayaan nyo na pasadahan natin to. Number 1, decide the purpose of fasting. Kung hindi mo pa sinasabi sa Panginoon, bakit ka nagpa-fast? Mamaya, bago ka matulog, sabihin mo yun sa Panginoon. Before we start our 21 days fasting sa Barangay Guyong last month, meron kaming isang araw na pagitan kung saan ang gagawin namin, mananalangin kami, Lord, ito po yung dahilan kaya kami nagpa-fasting para magkaroon kami ng ganito, etc., etc. And after that, nasabi mo na sa Panginoon yung purpose kung ba't ka nagpa-fasting, magbe-bless ka ng isang taong it's either nangangailangan, mahirap, balo. Ganyan. Ginawa nyo ba yan? Ginawa nyo yan bago kayo mag-fasting? O, tomorrow, if you have the time, labas kayo. Make sure ang bibigyan nyo, widow, nangangailangan. Yung talaga nangangailangan na hindi yung nakita mo lang na dumaan sa kanto. O mahirap na mahirap. Because nalulugod ang Diyos dyan. At yan din yung isa sa mga paraan para mabuksan mo yung pintuan ng pagfa-fasting na ginagawa mo. So I suggest tomorrow, bago nyo ipagpatuloy ang inyong 6-day prayer and fasting, do it. Proclaim the fast before the Lord, sinabi ko na yon. Minister to the Lord and ask Him for the reward. Yan yung isa sa mga magaganda sa fasting eh. Sasabihin natin sa Lord yung dahilan kung ba tayo nagpa-fasting and we will ask Him to give us the victory. Kasi nga nagpa-fasting tayo eh. We have that opportunity to ask God for the victory, for the reward of our prayer and fasting at maniwala ka na matatanggap mo yung reward na yon. And last step sa pagpa-fasting is minister to others. Habang ikay nagpa-fasting, tulungan mo ang ibang mga tao, tulungan mo yung kapwa mo KKB minister. Kung nahihirapan siya sa kanyang ministry, mag-offer ka ng help, okay? Sino ba yung dapat mag-fast? Ministers ni Lord, church leaders, at lahat ng mga believers. Pag nag-fast ang unbeliever, hindi siya fasting, diet yun. Hindi pwede mag-fast ang unbeliever kasi number 1, wala siyang relasyon sa Panginoon. Number 2, hindi niya naiintindihan yung totoong meaning ng fasting. So yung mga nababalitaan natin na keto fasting, etc., etc., hindi yun fasting talaga. Okay? Types of fasting. Ito, partial fasting. Ang partial fasting, yung parang ginawa ni Daniel, nag-fast siya ng 40 days, pero kumakain siya ng mga gulay at prutas lamang. Yun yung partial fasting. Yung natural fasting naman, yung ginagawa nyo ngayon, which is 6 hours kayong hindi kumakain, pero umiinom kayo ng tubig. Yung total fasting naman, yung parang ginawa nila Queen Esther na walang food, walang water for 3 days. Yan ay kung may calling sa'yo ang Panginoon at tinawag ka talaga niya para gawin yan. Yung supernatural fasting naman ay mahabang panahon na wala kang tubig at wala kang kinakain. Again, kagaya ng fasting nila Queen Esther nung time na yon, yun ay kung may special na pagkakatawag sa iyo ang Panginoon. Ito yung length of fasting na ginagawa natin. Individual fasting, minimum ng 6 hours or 1 meal. Yan yung ginagawa nyo ngayon. Pero kapag daw ministerial fasting, dapat minimum 8 hours ang fasting na ginagawa natin. Kapag para sa sarili mo, example, magba-birthday ka, para ihanda ka ng Lord sa susunod na taon ng buhay mo, okay lang yung 6 hours or 1 meal na fasting. Pero kapag kagaya nito, na anniversary, dapat daw minimum of 8 hours ang ating fasting. Para mas ramdam natin. Okay? So, yun ay kung kinukundi kayo ng Lord na baguhin pa yung oras ng pag-fasting ninyo. Kasi nga, 6 hours lang nga, inip na tayo eh. Tama ba? Yun ay kung talagang meron tayong deep burden para sa mga lost souls, gawin natin to. Dagdagan natin ng additional 2 hours ang fasting na ginagawa natin. Lalong-lalo na kung kagagaling lang natin sa pagkakasala sa ating Panginoon at alam natin na hindi tayo karapat-dapat sa kanyang harapan at alam natin na magiging hadlang tayo para hindi makapangyarihang makakilos ng Panginoon sa anniversary. Extend your fasting into 8-hour fasting. Amen ba doon? Pwede bang mag-thumbs up lahat ng mga nakarinig doon? Ano ba yung resulta ng fasting? Number 1, answered prayers. Tunay naman na kapag nagfa-fasting tayo ay mas nakikita natin ang kamay ng Diyos na kumikilos sa ating mga buhay. Ano pa? Encouragement. Makikita natin yung sarili natin na kaya naman palang mag-abstain sa mga movies. Kaya naman palang hindi mag-Facebook.
makikita natin yung sarili natin na hindi pala natin kailangan ng approval ng ibang mga tao para ma-feel blessed tayo. Makikita natin na hindi pala natin kailangan ng magagandang mga salita mula sa ibang mga tao para ma-encourage tayo kasi sapat na ang presensya ng Diyos sa ating mga buhay so we can be encouraged and empowered. Ano pa? Resulta ng fasting, financial help. Sa mga wala ng pera dyan, maging tapat kayo sa pag-fasting ninyo because our God is Jehovah Jireh. Hindi siya nagbabago, tapat siya, mabuti siya, hindi niya kagustuhan na ang kanyang anak ay maghirap. Lalong-lalo na kayo, lingkod kayo ng Diyos. Hindi niya hahayaan na mawalan kayo ng pamasahe papunta sa church kasi nga lingkod kayo ng Diyos, kailangan kayo sa gawain niya. So God will be the one to work in behalf of you para mapagpatuloy mo yung paglilingkod mo sa Kanya. Again, pagdating sa paglilingkod sa Lord, money is not a problem. Amen ba doon? Number 4, healing. Not just physical healings, but also spiritual and emotional healings. Prone na prone ng mga kabataan ngayon sa mga depressions, anxiety, pagkagalit, selos, inggit, jealousy, and etc. Nagagawa ng fasting, kagalingan sa lahat ng mga bagay na yon. So sabihin niyo mamaya sa Panginoon before you sleep, anong klase ng kagalingan yung kailangan natin? And God will surely give it to you habang nagpapatuloy ka sa pagpa-fasting. Number 5, an outpouring of the Holy Spirit. Ito yung pinaka-favorite ko na resulta ng fasting. Talagang ina-outpour ng banal na spirito ang kanyang presensya sa buhay ng bawat isa sa inyo. Amen? Ako, nung na-experience ko yung iba't ibang mga gifts ng Holy Spirit like dreams and visions, may mga times healings, and etc. Siguro ano na ako why ano nga ba ako nun? Siguro mga 20s, ganon. So mga KKB pa rin yun, KKB. So kayo ngayon, as early as 16, may pinakabata ba ditong 13 years old, 15 years old, 18 years old, 21 years old? Kayang-kaya mag-manifest sa inyo ng Diyos ng gifts of healing, gifts of dreams and visions, and etc. If only you will be faithful in your fasting at talagang makikita ng Diyos na nagpapakumbaba kayo sa kanyang harapan. Mamaya, Kuya Jasper, ready na ba yung video? Mamaya may ipapanood ako sa inyong video. Ano pa? Guidance. Kailangan natin to, guidance and wisdom. Sana kayo yung mga henerasyon ng kabataan na matalino when it comes sa inyong Christian living. Hindi tayo basta-basta masusway ng kung ano-ano mga bagay dito sa mundong ito. Amen po ba? Hindi tayo basta-basta maloloko. You know, marami mga marupok nowadays sa henerasyon natin. Marami mga gullible, mabilis maloko, mabilis mapaniwala sa isang bagay na hindi naman totoo, temporary lang. So sa pamamagitan ng fasting, binibigyan tayo nito ng guidance and wisdom. And conclusion, sabi dito, fasting is still God's chosen way to deepen and strengthen our prayer. KKBs, kung yung fasting ninyo walang panalangin, hindi talaga yan fasting. Kung yung fasting ninyo may panalangin pero walang word of God, hindi din yan fasting. Ang fasting, may panalangin, may salita ng Diyos, may pagsunod sa Diyos. At ang nagagawa niyan ay mas lalo pang palalimin at palakasin yung ating relasyon sa Kanya. It is also valuable to personal sanctity. KKBs, pwede bang mag-request sa inyo para mas lalo kayong magamit mightily ng ating Panginoon? Please set yourselves apart from this world and from any negative emotions and feelings na tinetempt sa atin ng mundong ito. Wala Yan talaga yung paraan para maging anointed KKBs kayo, anointed youths kayo. Na kapag isang share nyo lang sa isang kabataan, makikita mo lumuluha siya dahil nararamdaman niya ang presensya ng Diyos na nanggagaling sa buhay mo. Kung gusto ninyong maranasan yung iba't ibang gifts of the Holy Spirit, healing, mag-deliver kayo ng mga taong maraming strongholds of the enemy, and etc. Magkaroon kayo ng gifts of prophecy, visions, and dreams. Pakita sa inyo ng Diyos yung mga bagay na mangyayari sa buhay ninyo. No? You have to set apart yourselves. Hindi tayo dapat malamlam na mga kabataan na basta sumasayaw lang, nagpapakanta at
Alam niyo yun? Tumutugtog, nangangamoy, nagpaparegister. Hindi ganon. We are more on spiritual. Dapat. At dapat may resulta. Dapat may miracles. Amen? Fasting can break the pride of the human heart. Kung feeling mo yung puso mo, may kinikilingan ka, ay, dito lang ako makikinig na speaker kasi magaling to eh. Dito lang ako makikinig na na leader kasi okay sa akin yung ugali nito. Ayoko dito kasi ganyan, ganyan, ganyan. Ginagawa ng fasting, binibreak yung mga pride natin sa ating puso. Ang gusto ng Diyos, isang kabataan na marunong sumunod, kahit sino pa yung taong magbibigay sa kanya ng instruction. Amen? Lalong-lalo na kung yung instruction na yun ay nanggagaling sa ating Panginoon. It is a discipline of the body with a tendency to humble the soul. Kaya natin ginagawa tong fasting na to. Again, para sa darating na 5th year anniversary ninyo, kung kayo ay 100 ngayon na kabataan, ma-reach talaga yung goal ninyo na 1,500 youths for Jesus. And kung pag-aaralan natin yung wait lang, Jazz. Kung pag-aaralan natin yung statistics ng Barangay Santa Maria, hindi lang naman 1,500 yung kabataang naninirahan sa atin. More than thousands of youths ang nakatira sa atin. So, kung talaga magiging seryoso tayo at hindi tayo shallow youths, hindi tayo mababaw ng mga kabataan na nandyan lang kapag enjoyment, masaya lang kapag happy moments, at kapag during hardships na naghihiwalay-hiwalay na tayo, walang mangyayari sa ministeryong ito. Amen? Pwede ba natin ipalabas ang video na ito? See me as a man in a big ministry because they always see me in the big platform. But recently, God asked me a question. He said, "My son, what are you up to? What are you up to? What is the picture that you have in your mind?" And I said, "Lord, I don't have any picture. I don't have my picture of being on the platform. I don't have a picture of me being in the big ministry, standing in front of a big crowd. All I want is my heart to please your heart." And many times, people ask me, "What do you pray?" Even this morning I was praying. I woke up at 3 a.m. The most word I spoke when I was praying, "Jesus, I love you with all my heart, with all my effort. This is all I can say. Please trap me into the first love. This is where I belong. I'm not called for deliverance. I'm not called for healing or ministry. I'm called to love you, Lord. This is my first calling." Amen. Naintindihan ba natin yung video na yon? Siya yung nakwento ko sa inyo last time, isang very powerful and anointed servant of God. Kabataan niya siya kagaya ninyo, parang mas matanda pa ako sa kanya. Pero ginagamit siya mightily ng ating Panginoon. Bakit? Kasi natutunan niya kung paano niya i-set apart ang kanyang buhay sa Panginoon. Anong sabi niya sa video na yon? Hindi siya tinawag ng Diyos for healing, for deliverance, for ministerial. Tinawag siya ng Diyos para magmahal sa Panginoon. Sana ganyan din mga kabataan yung dahilan ng ating mga buhay. Why we are here in this youth ministry dahil tinawag tayo ng Diyos para mahalin natin siya. At sana during this prayer and fasting, mas makilala nyo ang Panginoon bilang Diyos na hindi lang nagligtas sa inyo, kundi bilang kaibigan din. That God is our friend. At kung nasaan tayo, nandun din ang Diyos. Kung ano yung ginagawa natin, nakikita yun ng Diyos. Kung ano yung nilalaman ng ating puso, alam yun ng Diyos. Nawa, during this prayer and fasting, mas maranasan natin yung totoong kapangyarihan ng Diyos na magmamanifest sa buhay ng bawat isa sa inyo. You know what? Bakit ko siya pinapanood sa inyo? Kasi dahil sinet apart niya ang kanyang buhay, naging mas makapangyarihan ng banal na spirito sa kanya. Nakita niyo ba? Sabi niya, gumigising siya at 3 a.m. in the morning para manalangin. Ganyan din ba tayo? Na-try na ba natin yan? Kung gusto ninyong manatiling anointed sa paglilingkod natin sa ating Panginoon, talagang kailangan natin mag-sacrifice. No? Kailangan natin gawin yung mga bagay na hindi natin nakasanayan para makita natin na mag-move siya sa ating mga buhay. Ako, na nagtuturo nito, I'm not perfect. At wala pa ako sa 3% or 1% ng ministeryo nito ni Brother Yo. Pero as time goes by, na naglilingkod ako sa kanya, nauunawaan ko ng mas malinaw na para mas maging makapangyarihan ng Diyos sa buhay ko,
kailangan talagang isacrifice ko yung mga bagay na pinanghahawakan ko pa. Like tulog, gustong-gusto natin yung mga tulog na yan, oras sa Panginoon, and etc. etc. So, KKBs, nawa sa maikling teaching na ito, ay mas lalong naging malinaw sa atin ang ating posisyon sa harapan ng ating Panginoon. We are called to love God more than anything else in this world, at sana ay maging seryoso tayo doon. Amen ba? Pwede ba tayong lahat na yumuko at pumikit? And let's just pray to our God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Pwede ba tayo na na magkaroon lang tayo siguro mga 2 minutes, kayo mismo sa sarili mo. Ano ba yung pangarap mo para sa ministeryong pinagkatiwala sa iyo ng Diyos? Para sa ministeryo ng KKB Santa Maria? Pwede mo bang sabihin sa Panginoon sa oras na ito? O kung hindi ka man sa KKB Santa Maria, sa lugar kung saan ka pinagdalhan ng Panginoon, pwede mo bang sabihin sa Diyos right now, ano ba yung pangarap mo para dyan sa pinagkatiwala sa iyo ng ating Panginoon? Sana taasan natin yung pangarap natin para sa ministeryong hindi lang para sumayaw, kumanta, tumugtog, etc. etc. Sana makita tayo ng Panginoon na available para magamit niya sa ibang mga bagay, lalong-lalo na ang pag-reach ng mga lost souls. Sige, 1 minute, KKBs. Just tell God. At kung kaya natin na muling i-recommit yung ating mga buhay sa Kanya, sabihin natin, Lord, handa na po akong i-set apart yung sarili ko sa akin. Yung sarili ko sa iyo, Panginoon. Handa na po ako na mag-sacrifice ng tulog ko, gumising ng maaga para manalangin sa iyo. Handa na po ako maging tapat sa devotion ko sa iyo, sa pananalangin ko sa iyo. Tulungan mo po ako, Banal na Espiritu, para mas maging malapit po ako sa iyo. Lord, sa oras pong ito, tinataas ko po sa inyo mga kabataang ito. Nawa, wala ni isa man sa kanilang maging hadlang para hindi ka makapangyarihan at malayang makakilos sa darating nilang 5th anniversary in the name of Jesus. I pray, Lord, kung ginawa mo kay Brother Yok na mag-manifest ng mga signs, wonders, and miracles sa maraming mga tao sa paligid niya, I believe itong mga kabataan na ito ay kayang-kaya mo rin gawing instrumento na maging daluyan ng kapangyarihan mo at mag-manifest din sa kanilang mga gifts of the Holy Spirit na ito in the name of Jesus. Only if they will sacrifice and they will set themselves apart only for your glory alone, O God. Dinadalangin ko sa iyo, Panginoon, lock this KKB Santa Maria in your love. Nawa palaging maging malinaw sa kanilang mga buhay na ang dahilan kung bakit sila nabubuhay ay para mahalin ka nila with all of their hearts, souls, and mind and strength in the name of Jesus. And more than any ministry kung saan mo sila tinawag, una mo po silang tinawag para sambahin ka at para mahalin ka at para mas kilalanin ka pa. Nawa, Banal na Espiritu, maging kaibigan ka po ng mga kabataang ito. Saan man sila pupunta, ano mang ginagawa nila, hayaan niyo po na maging kaibigan ka nila, mas maging malapit ang mga kabataan na ito sa iyo, Panginoon, sa pangalan ng Jesus, na magiging dahilan para malayo sila sa pagkakasala, na magiging dahilan, Panginoon, para malaman nila ang tama at malit, umiiwas sila sa mga malit, gawin nila kung ano yung tama. Patuloy, Lord, na gawin mong humble ang mga puso, buhay ng mga kabataang ito para mas makakilos ka sa kanila in the name of Jesus. Marami pa akong panalangin, Lord, para sa mga kabataang ito, pero kulang po ang oras. Alam ko, Lord, mamayang gabi, mangungusap ka sa buhay nila. Hindi mo sila papatulugin hanggat hindi sila nagbibigay ng quality time para kausapin ka mamayang gabi. At nawa, Lord, mamayang gabi, as they pray to you, siyasatin mo ang kanilang mga puso. And anything that hinders them para maging malapit sa iyo, tanggalin niyo po yon sa kanilang mga buhay. In the name of Jesus. And kung meron mang gumagawa ng pagkakasala sa kalagitnaan namin ngayon palang, Lord, in behalf of them, patawarin niyo po kami, Panginoon. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala, Panginoon, sa isip, sa salita at sa gawa. Patawarin mo kami, Panginoon, patawarin mo kami. At hayaan mo, Lord, linisin kami ng iyong banal at makapangyarihan dugot. Minsan pa, ibaba niyo po sa amin ang habag at biyayang nagmumula sa iyo in Jesus' name. We pray, Lord, sa pamumuno po ni Pastora Abby sa mga kabataang ito, ay nawa patuloy na maging kagaanan ni Pastora Abby ang mga youths na ito.
And bigyan mo rin, Lord, ng more wisdom si Pastora Abby. Knowledge, understanding, ability, and new strategies kung paano po mas magiging fruitful at magmumultiply ang KKB Santa Maria sa pangalan ni Jesus. I also pray, Lord, for your victory na igawad niyo po sa darating nilang 5th anniversary on September 9. Ihanda mo na po ang lahat ng mga puso, buhay ng lahat ng mga kabataang iimbitahan nila. Give them the anointing, Lord, the charismatic anointing, Lord, para mag-invite at lahat ng mga i-invite nila ay mapapayag nilang mapupunta sa JL Church Santa Maria in the name of Jesus. And I pray, Lord, sa mga kabataang ito, maging sa mga workers na ito, ready their hearts to receive lahat ng mga magagandang pagpapala na ibibigay mo sa kanila sa araw na yun ng anniversary in Jesus' name. Lord, mahal na mahal ka namin at minsan pa din nadeklara namin na ang aming mga buhay ay sa iyo lamang, and may we always give you the highest glory, honor, power, and praise. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. God bless us all, KKBs. To God be the glory. Amen. Thank you so much po, Ate Eli. Sa pagkakataon po na ito, bago pa tayo mag-pray ay magkaroon lamang po na tayo ng picture taking kasama po si Ate Eli. And si Ate Jem po ang mag-screenshot. Open po tayo ng camera para po makapag picture taking po tayo. Okay na po. Ate Jem. Ayan, sige po, open lang po sa lahat. Meron pa pang doon naka-open kami. Sayang naman po ang mga pogi at kagandahan naman. Ayan, sige, dito natin si Rayan, si Ian, Ashley, si Hannah Iran, si Dave, Tiana, and Ate Clarice, si Ate Chuck, and si Ate Eli. Ay, hindi pa lang nakapag-open kasi. Ayan, sige po. Ready na po ba kayo? Okay, 1, 2, 3, smile! Ayan. Okay, wait lang po. Saglit lang. Pasensya namin. Saglit lang po. And last po. I'm in Christ po. In 3, 2, 1, smile! Ayan. Ayan na po. Thank you so much po, Ate Jem. And again po, thank you po, Ate Eli. At tayo naman po ngayon ay dadako po sa atin pong pananalangin. Ayan, thank you po, Ate Eli. God bless po. Ayan, so ulitin lamang po natin yung assignees po. Sa prayer point number 1 po si Richtel, 2 po si Christian, 3 po si Ate Jandel, pang-4 po si Ate Charms. And so, sabayan din po natin sa pananalangin at syempre po mag-agree po tayo sa mga prayers po na idudulog po natin po sa atin pong Panginoon sa gabi pong ito at maaari na po tayong manalangin. God bless po. Ayan, sige po, tayo pong lahat ng input pumikit. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Holy Spirit. Panginoon, maraming salamat po sa opportunity na muli mo po kaming maghamit, Panginoon, sa pananalangin. O God, Lord, I pray, Panginoon, na sa attendee na dadalhin mo, Panginoon, sa September 9, hipuin mo po yung kanilang mga puso. O God, huwag mo pong hayaan, nalalabas po sila, Panginoon, nang hindi po nababago. Huwag mo pong hayaan, O God, nalalabas po sila, matatapos po ang araw na yon nang hindi mo po napapasok ang kanilang mga puso. And Lord, I pray, Panginoon, sa target, Panginoon, na 1,500, O God, bagamat, Panginoon, malaki man po ito, Panginoon, para sa amin, O God, pero sa iyo, Panginoon, ay napakaliit lamang po nito at napakadali lang po netong makuha, O God. Lord, hindi aminado po kami, Panginoon, na kung kami lang po yung kikilos, O God, para po sa 1,500 na kabataan, Panginoon, sa anniversary, O God, na madadala namin sa iyong harapan, Panginoon, ay hindi po namin ito kakayanin, O God, kung wala po yung pagkilos mo, kung wala po yung pagsama mo sa aming mga buhay. And Lord, I pray, Panginoon, na bago po kami magpagamit sa iyo, bago po namin
bago po kami humarap sa mga kabataan, O God, bago po namin sila dalhin sa'yo, Panginoon, ay linisin mo po muna yung mga puso po ng bawat isa. Linisin mo po muna yung motibo po namin, O God, na sa pagdadala po namin ng mga kabataan, Panginoon, hindi po namin to aangkinin, Panginoon, kundi dadalhin po namin to para sa'yo, O God, para lamang po sa'yo, Panginoon. Wala pong sa amin, Panginoon, wala pong kahit na kanino, O God, kundi sa'yo lamang po, Panginoon. And Lord, I pray, Panginoon, na sa bawat isang kabataan, Panginoon, na pupunta, dadalo, Panginoon, sa anniversary, O God, ay ikaw po ang patuloy na mag-touch ng kanilang mga puso, Panginoon. Ngayon pa lamang po, O God, ay ihanda mo na po sila, Panginoon. Prepare them, O God. Prepare us, Panginoon. Ikaw po yung kumilos sa aming mga buhay. Ingatan mo po kami, O God. And Lord, I pray, Panginoon, na sa 1,500 youths, Panginoon, na dadalo, O God, ay wala pong lalabas, wala pong uuwi, Panginoon, nang hindi po nababago, Panginoon. Sa pagtayo pa lamang po, Panginoon, ni Pastora Kay, O God, ay mababago na po ang kanilang mga buhay, Panginoon, na ikaw po yung makikita nila, Panginoon, hindi po kami, hindi po si Pastora Kay, Panginoon, wala pong ibang makikita, O God, na anak mo, Panginoon, kundi ikaw lamang po, Panginoon. And Lord, alam po namin, Panginoon, na ngayon pa lamang, Panginoon, ay kumikilos ka na po sa kanilang mga buhay. Hinahanda mo na po ang kanilang mga puso na sa ganon, O God, ay sa pagpasok pa lamang po nila sa iyong bahay-sambahan ay nabago mo na po ang kanilang mga puso, na naramdaman na po nila yung kilabot mong presensya, Panginoon. And Lord, I know, Panginoon, na ikaw po yung magdadala ng mga kabataan, na hihigit pa po sa 1,500, Panginoon, ng mga kabataan, na uhaw sa pagmamahal mo, O God, uhaw sa presensya mo, Panginoon, na handang magpabago at handang tumanggap sa'yo, Panginoon, at hindi sila papayag, O God, nalalabas sila, uuwi sila sa kanilang tahanan nang hindi nababago ang kanilang mga puso, in Jesus' name, in Jesus' name. And Lord, I pray, Panginoon, na sa bawat kabataan, Panginoon, na hinahanda mo, ay itouch mo po ang kanilang mga puso, pasukin mo po yung kanilang mga puso, O God, ikaw po yung nakakaalam ng kanilang mga pinagdadaanan, ng kanilang mga yung kalagayan ng kanilang mga puso, O God. And Lord, kung ano man po yung pinagdadaanan nilang bigat ngayon, Panginoon, comfort them, O God. Ikaw po ang ikaw po ang sumama sa kanila, Panginoon, maging sandalan nila, Panginoon, sa pang-araw-araw, Panginoon, nang sa ganon, Panginoon, sa araw na yon, Panginoon, malaya mo pong mahipo ang kanilang mga puso, malaya mo pong mapasok ang kanilang mga buhay, na sa ganon, Panginoon, wala pong tigas, Panginoon, wala pong bigat sa kanilang mga puso, pupunta po sila, Panginoon, uuwi po sila, Panginoon, ng masaya, Panginoon. And Lord, I know nadadalhin mo po sila sa iyong bahay-sambahan nang sa ganon, Panginoon, ay mabago po at Lord, mawala po yung bigat na dinadala ng kanilang mga puso. Lord, wag mo pong hayaan na meron pong isa sa kanilang meron pong isa sa kanilang malagpasan mo, Panginoon. Lord, wag mo pong hayaan na may uuwi pong sawi, Panginoon, may uuwi pong hindi nagtagumpay, Panginoon, bagkus, Panginoon, sa bawat isang kabataan, Panginoon, na hinahanda mo ngayon, ay na nag-aabang po sa kanila yung victory, Panginoon, nakaabang po sa kanila yung kasiyahan ng kanilang mga puso, na sa ganun, O God, ay babalik po sila, hindi lang po sa anniversary, Panginoon, hindi lang po sila sa anniversary magpapakita at pupunta, Panginoon, kundi sa mga susunod pa pong Sabado pagkatapos po ng anniversary. And Lord, I pray, Panginoon, na sa bawat kabataan na dadalo, Panginoon, ay tanggapin ka po ng kanilang mga puso, tanggapin ka po ng kanilang mga buhay ng maluwag, Panginoon, ng hindi nagdadalawang isip, O God. And Lord, I pray, Panginoon, na sa bawat isa ngayon, Panginoon, nasaan dako man po sila ng Santa Maria, nasaan dako man po sila ng Pilipinas, Panginoon, ng buong mundo, O God, ay ingatan mo po sila, Panginoon, Balutin mo po sila ng iyong banal at makapangyarihang dugo, O God. And Lord, ikaw po ang maging lakas nila sa araw-araw, Panginoon, na pinagdadaanan nila, O God, sa kung ano man po yung bigat ng kanilang mga puso, ikaw po ang magsilbing lakas nila, O God. And Lord, I know na babaguhin mo ang kanilang mga buhay sa pagdalo po nila ng anniversary, Panginoon, na
hindi mo po bibiguin yung motibo po ng kanilang mga puso, Panginoon, na mabago, na matanggap ka, Panginoon. Ikaw po ang patuloy na kikilos sa kanilang mga buhay simula po sa araw na yon, O God, ay ikaw po ang mananahan sa kanilang mga puso. And Lord, I pray, Panginoon, na sa bawat isa, Panginoon, na kabataan ay kung ano man po yung mga problema po na pinagdadaan financially, Panginoon, kung may family problem man po sila, Panginoon, patuloy mo po silang samahan, Panginoon, and I know, Panginoon, na hindi mo po hahayaan na hindi po sila makadalo, Panginoon, sa araw na yun, Panginoon, kung ano man po kung hindi man po sila papayagan ng kanilang mga magulang, O God, ngayon pa lamang, Panginoon, itouch mo na po yung puso ng kanilang mga magulang, O God, nang sa ganon, isang paalam lang po nila, Panginoon, ay oo na po kaagad ang sagot ng kanilang mga magulang, Panginoon. Papayagan na po kaagad sila, Panginoon, at hindi po sila papagalitan pag late po silang nakauwi. And Lord, I pray, Panginoon, na sa buhay po ng bawat isang kabataan na idadako mo po sa araw na yon, O God, ay ikaw po ang patuloy na maggabay sa kanilang pag-aaral, sa kanilang trabaho ngayon, Panginoon. Samahan mo po sila, magpadala ka po ng libo-libong anghel para po gumabay at sumama po sa kanilang mga buhay simula po sa araw na yun. And Lord, alam ko po na ngayon pa lamang po, Panginoon, ay inaabot mo na po ng iyong malapad na kamay ang kanilang mga buhay. Kung nasaan mo po sila, Panginoon, patuloy mo po silang pakaingatan, Panginoon, patuloy mo po silang bigyan ng magandang kalusugan, Panginoon, at ng knowledge sa kanilang pag-aaral, O God. And Lord, I pray, Panginoon, na sa buhay po ng bawat isa, iparamdam mo po yung pagmamahal mo sa bawat kabataan, Panginoon. Kung meron pong nag-iisip, Panginoon, na hindi po sila kamahal-mahal, at meron pong ay iparamdam mo po yung pagmamahal mo sa kanilang mga buhay, O God. Hindi pa man po sila nakakakilala sa iyo, Panginoon, ng lubusan, Panginoon, pero ngayon pa lang po, Panginoon, ay kumilos ka na po sa kanilang mga buhay. Paranas mo na po, Panginoon, sa kanilang mga buhay, yung presensya mo, yung yakap mo, Panginoon, na hinahanap nila, Panginoon, yung kauhawan ng puso nila, Panginoon, ay punuin mo na po, Panginoon, painumin mo na po sila, Panginoon, ng tubig, Panginoon, ng salita mo, Panginoon, ay pakainin mo na po sila, O God. And Lord, I pray, Panginoon, na sa bawat isa, O God, ay masaya po silang pupunta, masaya din po silang uuwi, Panginoon, sa araw na yun, Panginoon. Wala pong isang kabataan, Panginoon, ang malulungkot sa araw na yun, bagkus, Panginoon, lahat po sila magiging masaya. Wala pong mabibigo po sa araw na yun. Lahat po magtatagumpay simula po sa amin, Panginoon, hanggang sa mga anak mo na dadalhin, Panginoon, hanggang sa 1,500 at higit pang kabataan, O God, na dadalo, Panginoon, sa anniversary, O God. And Lord, I pray, Panginoon, na yung bahay-sambahan mo, Panginoon, ay mapupuno, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na mapupuno po yun, O God. O God, malaki man po para sa amin yung 1,500 youths, Panginoon, ng mga kabataan, Panginoon. Malaking bilang man po yun, Panginoon, pero pag ikaw po yung kasama namin, O God, ay hindi po kayo mabibigo, Panginoon. May higitan pa po namin yun, Panginoon, yung tinatarget po namin numero, Panginoon, ay may higitan pa po. And Lord, I pray, Panginoon, na sa bawat kabataan na dadalo, Panginoon, ay lalabas po sila ng army na po sila, Panginoon, nagtagumpay na po sila sa kanilang laban, O God, kung ano man po yung nilalaban nila ngayon, Panginoon, yung battles nila ngayon, Panginoon, samahan mo po sila, O God. And Lord, mahal na mahal ka po ng bawat kabataan, Panginoon. Paranas mo po sa kanila yung pagmamahal mo, Panginoon. Alam mo po yung burden ng bawat leaders, Panginoon, ng bawat anak mo, Panginoon, bawat lingkod mo, Panginoon. Alam mo po yung desires ng aming mga puso, O God. Alam mo po yung iniiyak namin, Panginoon, yung iniiyak ng bawat leaders namin, Panginoon, ng heads namin, Panginoon, ng pastors namin, O God. Alam mo po yung burden ng puso nila, Panginoon. Ang nais lang po namin, Panginoon, ay makapaghandog sa iyo ng mga kabataan na handang magpabago, O God. Mga kabataan na handang papasukin ka sa kanilang mga buhay. And Lord, we pray, Panginoon, na ikaw po, alam po namin, O God, na ikaw po yung magbibigay nito, Panginoon. Lagpas pa po sa numero na
Pinagpipray po namin sa iyo, Panginoon, lagpas pa po sa 1,500 na kabataan, O God. Bagkus, Panginoon, lahat po ng kabataan ng Santa Maria ay mababago, Panginoon. Ay gagamitin mo kami, Panginoon, upang mabago, O God and Lord. Wala pong imposible pagkasama ka po namin. Wala pong mahirap, Panginoon, pagkasama ka po namin, pag ikaw po yung kumilos sa aming mga buhay. And Lord, I pray na gamitin mo lamang po kami mightily, Panginoon. Patuloy mo pong linisin yung mga puso po namin. Patuloy mo po kaming samahan sa mga battles namin, Panginoon, na pinagdadaanan ngayon, O God, na hinaharap namin, yung mga iniiyak namin, O God. Alam po namin, Panginoon, na sa dulo nakaabang yung tagumpay, nakaabang po yung kasiyahan, Panginoon. And Lord, bago po kami gamitan para sa mga kabataan, ay handa mo din po yung puso namin, O God, ng puso po ng bawat isa bago po kami magpagamit para po sa mga kabataan, Panginoon, bago po kami humarap sa mga kabataan, bago po namin sila dalhin sa iyong harapan, O God, ay ayusin mo po muna yung motibo namin, Panginoon, yung motibo ng bawat puso, mga puso po ng bawat isa sa amin, O God, na maglilingkod, magpapagamit sa iyo sa araw na yon, Panginoon. Ay ikaw po ang umayos ng aming mga puso, Lord. Alam mo po na mahal ka po namin, Panginoon. Maraming salamat po, O God, sa patuloy na paggamit sa amin, sa patuloy na pagtawag sa amin. Is a privilege po na magamit mo, Panginoon, sa araw na iyon, O God. And Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa patuloy na pagiging lakas sa aming mga buhay, Panginoon. Ay, alam po namin na palagi ka pong nariyan sa aming mga buhay. Patuloy mo po kaming sinasamahan, O God. Lord, mahal na mahal ka po namin. Maraming salamat po sa iyo ko na po siniselyuhan ang panalangin na ito, Panginoon. Kung ano pa man po yung mga panalangin, Panginoon, na kailangan po ng bawat kabataan ng Santa Maria na hindi ko po nabibigkas, O God, ay ikaw na po ang tumugon nito, O God. Ikaw na po ang magbigay nito sa mga kabataan, O God and Lord. Sa iyo ko na po ibinabalik at ang lahat ng papurit, pagsamba sa pangalan mo lamang po, Jesus. Amen. Amen. Yes, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Holy Spirit, Lord. Pinagpipray ko po, Lord, na aming speaker, Lord, tinataas po namin sa iyo ang buhay ni Pastora Faith. O Lord, na manghuhuna, magdadala ng iyong salita sa lahat ng kabataan sa anniversary, Lord. Ikaw na po bahalang magtago sa kanya na sa likod ng iyong krus na kalbaryo, na ikaw lamang ang maitataas niya, Lord, sa 1,500 kay Bisman, Lord. In Jesus' name, Lord, I pray sa buhay ni Pastora Kay, O Lord, bigyan mo pa po siya ng anointing na dumaloy sa kanyang katawan, O Lord, sa kanyang buhay, Lord, na ikaw lamang ang maitaas at magamit sa iyong ministeryo, Lord, sa pagbabahagi ng inyong salita, Lord, in Jesus' name, Lord, bigyan mo pa po siya ng wisdom and knowledge na masasabi niya lahat ng iyong salita, Lord, madideliver niya na maayos, Lord, na lahat ay makakaintindi, lahat ng kabataan na nandito sa congregation man. Lord, in Jesus' name, Lord, I pray na bigyan mo po ng kalakasan si Pastora Kay, O Lord, na hindi po siya manghihina sa lahat ng bagay, Lord. Bagkus, bigyan mo pa po siya ng kalakasan para mabahagi niya ang iyong salita, Lord. In Jesus' name, Lord, I pray na balutan mo siya ng iyong banal ng dugo, Lord, na hindi siya magkakaroon ng kahit anong sakit o gawa at plano ng kaaway sa kanyang buhay ay hindi mananaigman kailanman, Lord. In Jesus' name, Lord, I pray sa family ni Pastora Kay, Lord, ikaw na po bahala sa kanilang buhay, Lord. Pagkaingatan mo po sila na hindi man kikilos ang buhay, ang gawa at plano ng kaaway sa kanilang buhay, Lord. In Jesus' name, Lord, ikaw na po bahala kay Pastora Kay na sumagot sa kanyang mga panalangin, Lord. Alam mo yung desires ng puso niya, Lord. Alam mo yung mga panalangin niya, Lord. Ikaw na po bahala mag-provide na ito, Lord, at sumagot ng panalangin na ito, Lord. In Jesus' name, Lord, I pray na ikaw lamang po ang manguna sa kanyang puso, hindi mananaig ang kaaway sa kanyang buhay, Lord. In Jesus' name, Lord, I pray na ikaw na po bahala magpala sa kanyang buhay, Lord, na bagay sa kanyang buhay, Lord. I pray na ikaw lamang ang sumagot sa lahat ng dalangin niya, Lord. Kung may mga pangangailangan po siya, Lord, ikaw na po bahala tumugon nito, Lord. In Jesus' name, Lord, I pray na
sa lahat ng ibabahagi ni Pastora Kay na salita mo, Lord, ay tumatak at may apply na mga kabataang makikinig sa kanya, Lord, in Jesus' name, in Jesus' name, Lord, ikaw ang lahat ng makakapakinig na mga kabataan sa kanya, Lord, ay mababago ang buhay, maglilingkod sa iyo, mamahalin ka at kikilalanin ka pa, Lord, in Jesus' name, in Jesus' name, Lord, I pray na sa lahat ng makakarinig ng tinig niya, kahit sa live pa man yan, Lord, ay kikilos ka sa mga puso ng kabataan, Lord, at mababago ang buhay nila, Lord, in Jesus' name, in Jesus' name, Lord, I pray na ikaw na po bahala manguna sa lahat ng bagay, Lord, sa pagbabahagi ng iyong salita, Lord, at siniselyuhan po namin, Lord, ng yung banal na dugo, Lord, ang panalangin na ito, Lord, alam ko pinagtagumpayan mo na kami, Lord, and Lord, binabalik ko sa iyo ang mataas na papurit pagsamba. In Jesus' name, pray. Amen and amen. Amen and amen. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Holy Spirit, Lord. Muli po ay nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa pagkakataon, Lord, na kami po ay makapanalangin, makalapit po sa iyo. Maraming salamat, Panginoon. Dahil patuloy nga, Lord, na sa kabila ng pagkukulang namin, sa kabila ng mga pagkakasala na nagawa po namin, Panginoon, bilang ipon tagapaglingkod, Lord God, ay patuloy nga, Lord, na binibigyan mo po kami ng pagkakataon para makapag-serve pa sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, Lord God, dahil sa mga panahon na napapagod kami, nahihirapan kami, Panginoon. Ikaw ang aming nagiging takbuhan, Lord. Ikaw mo ang aming nagiging sandalan at kalakasan, Panginoon. Sa mga oras na to, Lord, patuloy po namin tinataas sa iyo ang lahat po ng magmi-ministers, Lord, sa lahat po ng committees, Panginoon, sa darating po na 7th anniversary ng Youth Santa Maria, Panginoon. Patuloy nga, Lord, na ngayon pa lang, Panginoon, ay iayos mo na po ang buhay ng bawat isa. Iayos mo na po ang puso't isipan ng bawat isa, Lord God. Ngayon pa lang, Panginoon, i-align mo na po ang aming pong puso't isipan sa iyo po, Panginoon. We pray, O God, na hindi po kami maging self-centered, Lord. Hindi po kami gagaling-galingan, Panginoon. Hayaan mo, Lord, ang aming pong karunungan, Panginoon, ay dumepende lamang sa iyo, Lord God, sa kung anong nais mo, Panginoon, na gawin para sa anniversary, Lord God. Ngayon pa lang, Lord, hayaan mo na ang aming pong mga buhay ay sa iyo lamang dumepende, Lord, at hindi po sa sarili po naming kakayahan, Panginoon. And I pray, O God, patuloy nga, Panginoon, yung unity ay maranasan po ng bawat isa, Panginoon, sa darating po na anniversary ngayon pa lang, Lord. Patuloy nga ang dalangin namin ay magkaroon po ng unity ang bawat isa in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, kung ano man, Lord, yung plano at gawa ng kaaway, Lord. Ngayon pa lang ay wasakin mo na po ito. In Jesus' name, Lord, patuloy nga nabigyan mo po kami ng iisang puso, iisang isip, Lord God. Pagdating po sa mga kabataan, Lord, pagdating po sa paglilingkod po sa iyo, Panginoon, naniniwala po kami, Panginoon, na ito po ay isang privilege, Lord, na makapaglingkod po sa iyo. Hayaan mo, Panginoon, na maibigay po namin yung excellent, Lord, na service, Panginoon, para po sa iyo, Lord, at hindi po sa mga tao. And we pray, O God, na patuloy nga, Panginoon, na ikaw po ang maging sentro ng ministers and committees, Lord God, this coming anniversary, Panginoon, dahil naniniwala kami, Lord, na pag meron pong pagkakaintindihan ng bawat isa, pag meron pong iisang puso, iisang isip, Lord God, ay magiging maayos po ang lahat, magiging maayos po ang program, Panginoon. Ngayon pa lang, Lord, hayaan mo, Panginoon, at turuan mo po kami na magpasakop po kami sa aming pong mga leaders, Lord, magpasakop po kami, Panginoon, sa mga in-anoint mo, Lord, na mga position, Panginoon, sa aming pong mga heads, Lord, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, Lord, ang dalay po namin kung meron pa man po sa kalagitnaan, Panginoon, na matigas ang puso, Panginoon, ngayon pa lang, Lord, ay palamputin mo na po ito, Panginoon. Naniniwala kami, Lord, kung meron pang isa sa amin na hindi, Panginoon, kaaya-aya sa iyong paningin, Lord, hindi ka po makakilos ng malaya kayo ngayon pa lang, Lord. Dalangin po namin ay wasakin ng
wasakin mo na po kami, Panginoon. Ikaw na po ang maghari sa amin pong mga buhay. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, Lord, patuloy rin po namin itinataas sa iyo ang schedule po ng bawat ministers, Lord, and committees, Lord, this coming anniversary. Ngayon pa lang, let your favor upon us in Jesus' name, sa lahat po na may pasok ng Saturday. We pray, O God, na payagan po kami ng mga prof, Lord. We pray, O God, na mag-cancel po ang mga pasok, mga exam, Lord, this coming anniversary, Panginoon, in the mighty name of Jesus, Lord, naniniwala po kami, Panginoon, na may gagawin ka pong miracle, Panginoon, sa araw po na ito. May gagawin ka kamangha-mangha, Lord, in your special way. Ngayon pa lang, Lord, kumilos ka na po. Continue to touch the hearts, Panginoon, ng aming po mga prof, ang aming po mga boss, ang mga kaklase namin, Lord, ang mga kasama namin sa work, Panginoon. Ngayon pa lang, Lord, even, Lord, ang aming mga parents, Panginoon, we pray, O God, na payagan po ang bawat isa na makapag-minister this coming September 9. In Jesus' name, Lord. Even po, Panginoon, ang dalangin po namin, ang magandang kalusugan ng bawat isa, Panginoon, wala pong magkakasakit sa araw po na iyon, Panginoon, walang kahit anumang karamdaman ang mararanasan ng bawat isa. In the mighty name of Jesus, bagkus, ang mararanasan lang po ng bawat isa, Panginoon, ay iyong pong pagpapala, Panginoon, ang iyong pong bazal na spirito, Panginoon, and we pray, O God, na patuloy nga po na bigyan mo po ang bawat isa, Panginoon, ng warm heart, Panginoon, welcoming heart para po sa lahat po ng kabataan na a-attend, Panginoon. Patuloy nga, Lord, na makita po namin, Panginoon, yung sitwasyon namin noon, Lord God, sa kanila, Panginoon, kung paano mo rin po kami binago, kung paano mo rin po kami tinanggap, Panginoon, sa kabila po ng pagkukulang po namin, sa kabila po, Panginoon, ng pagkakasala namin. Ngayon na rin po, Panginoon, ang dalangin po namin, Lord, na patuloy na bigyan mo po kami ng tamang puso at isipan, Panginoon, sa paglilingkod po namin sa iyo, Lord. Wala po kaming kayang gawin kung wala ka. Hayaan mo, Panginoon, na aming po mga puso, Lord, ay hindi lang nakaset sa nakikita namin sa labas, Panginoon, kundi hayaan mo ng aming po mga puso at isipan, Lord, ay makita mong nakaka-glorify sa iyo, Lord. Nakikita mo, Lord, na mabango sa iyong harapan, Panginoon. Ang dalangin po namin, Lord, na hindi lang po kami mag-serve sa kingdom, Lord, bagkus magpo-focus po kami sa iyo, sa King mismo, Panginoon. And we pray, O God, na ikaw pong siyang sumama sa amin, Lord, each and every day of our lives, Panginoon. I pray for your divine protection, Lord God, sa lahat po ng bawat isa, Panginoon. Even, Lord, sa family po na nire-represent po ng bawat isa, Panginoon, ang dalangin po namin, Panginoon, na iba yung pagpapala, Lord, na nagmumula po sa iyo. Let your protection, O God, be upon us. Panginoon, maraming salamat sa kabutihan mo, O God, sa Panginoon, pinakamataas sa pagpupuri, pasasalamat at pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Holy Spirit. Lord, patuloy po na itinataas po namin sa iyo, Panginoon, ang buong programa po ng amin pong anniversary sa darating po na September 9. Patuloy, Panginoon, sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang programa na ito. Lord, kagaya po ng ikinikwento po sa amin ni Pastor Joey sa kanyang teaching, kung saan po noong Aurelio Days, Panginoon, na itinutono pa lamang ng mga jam, yung kanila pong mga instruments ay naghihiyawan na po yung mga tao, sapagkat sila'y sabik na magpuri sa'yo, sila'y sabik na umawit at sumayaw sa kagalakan ng dahil po sa iyong presensya. Panginoon, hayaan mo, Panginoon, na sa araw po ng September 9, makita din po namin, Lord, yung ganong senaryo. Kami rin po, Lord God, maka-witness din po kami ng ganong pangyayari, Panginoon. Ma-witness namin, Lord, with our very own eyes na tinutono pa lang, Panginoon, yung mga instrumento ay talagang naroon na, Lord, yung pagsama mo. Naroon na, Panginoon, yung kasabikan po ng bawat mga kabataan na magpuri sa iyo, Panginoon, na Lord, sa araw po na iyon, pagpasok pa lang nila ng church ay mararanasan nila at mararamdaman na ng mga kabataan
yung anointing mo, yung pagyakap mo, Panginoon, sa bawat kabataan po na dadalo sa araw po na yun, Panginoon. Patuloy po na yung anointing mo, Panginoon, ay ibaba mo sa buong programa, kung sino man po, Lord God, yung naka-assign sa opening prayer, ay palagi mo po siyang, ngayon pa lang po, i-equip mo na po siya at ingatan mo siya, Panginoon, sa lahat po ng assignees, Lord God, sa mga mag-host, sa announcements, sa tithes, sa closing prayer. I pray, Lord God, na palagi, ngayon pa lang, Panginoon, nandun na po, iparanas mo na yung anointing mo, Panginoon, sa mga taong gagamitin mo sa araw po na iyon. Nang sa gayon, Lord God, wala pong ni isa man sa amin ang maging dahilan kung bakit po hindi ka makakakilos ng maayos, kung bakit po na hindi dadaloy ang presensya mo sa araw po na anniversary. Hayaan mo, Panginoon, ang lahat po sa amin ay maging handa. Nang sa gayon po, Panginoon, kami po yung gamitin mo as your vessel sa darating po na September 9. Patuloy po, Panginoon, na ngayon pa lang, itouch mo na po ang bawat corners ng Jesus is Lord Church sa Santa Maria. Hayaan mo, Panginoon, na patuloy din pong maranasan na po namin yung presensya mo, even, Lord God, sa mga Youth Connect po na mangyayari pa, Panginoon, bago po yung anniversary. Hayaan mo, Panginoon, na naroon pong maranasan po ng bawat kabataang papasok sa church. Yung anointing mo, yung pagsama mo, yung pagmamahal mo, Panginoon. Lord, maraming salamat po. Patuloy nga po na sa iyo na po namin ipinagkakatiwala ang buong programa po sa darating na September 9. At sa iyo na po namin, Lord, ibinabalik ang pinakamataas na papuri, karangalan, paglabalhat at pagsamba. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ngayon po ay dadako na po tayo sa ating closing prayer. Tayo po ay manalangin. Heavenly Father, Heavenly God, Lord, maraming salamat pa sa araw na ito, Lord, na nakapagtipon-tipon po kami, Lord, at nakapag-prayer and fasting para sa anniversary. Lord, ngayon pa lang po, ay pagpalain niyo po ang lahat ng nandito sa Google Meet at lahat po ng minister. Pagpalain niyo po ang kanilang pamilya, ang kanilang pag-aaral, at ang kanilang kabuhay, Lord. Lord, pagpalain niyo din po si Ate Lorelai Gilalas po, Lord, na nagbahagi ng salita mo. Lord, alam mo po ang kanyang dinidesire. Lord, ikaw na po ang tumugon nito. Lord, ikaw na po ang bahala sa kanilang finances, Lord. In Jesus' name, in Jesus' name. Yun na po ang aming samot lang sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. And thank you so much po sa lahat po ng nalalangin. And sa oras po na ito, let us just acknowledge po the presence po ng ating pong Pastora Abby ngayon pong gabi. Baka po may gusto po kayong sabihin. Reminder po. Ako ba yun, Wari? Opo, pass. Hello sa lahat ng mga KKBs. Nakakatuwa dahil marami tayo ngayon. Actually, kanina pa ako medyo nakikinig sa inyo. Hi, Ashley. I pray lang na seryosohin natin lagi ha. Tapos, i-ano natin yung puso natin lalo na pag uma-attend tayo ng prayer meeting. Kahit na alam natin na may nagpe-pray, sana nandun din yung spirito natin, yung heart natin, and yung mind natin na nag-i-intercede sa mga bagay na dapat nating ipanalangin. Kasi malayo tayo sa isa't isa, so hindi din natin monitor yung bawat isa. So alam naman ng Lord, nakita naman ng Lord, and I pray na at naniniwala naman ako na ang Lord nalulugot sa ating lahat. So pagpatuloy lang natin itong pananalangin dahil lagi ko naman sinasabi sa inyo, hindi importante yung galing. Kung wala naman prayer, wala naman pagsama ng Lord, balewala lang din. And
we're very serious talaga pagdating sa pananalangin. Dahil alam natin at in-acknowledge natin na apart sa Panginoon, wala tayong kayang gawin. Kahit anong strategies, plano, pag-i-invite, wala rin tayong kayang gawin. Kaya malapit ng anniversary, so handa natin yung puso natin, i-please natin ng Lord. Gawin natin yung best natin. Ang Lord naman ang bahala sa mga bagay na pinapanalangin at inaasam ng puso natin. God bless KTEBs. And after na to, sana magpahinga na kayo. Bye! Ayan, thank you so much po, Pastora Abby, sa pagsasalita po sa aming pong kalagitnaan. Sa oras po na ito ay tapos na po ang ating pong prayer and fasting. At pagpalain po tayo ng Lord, kagaya po sinabi ni Pastor Abby, magpahinga na po tayo. Pahinga po tayo dahil gagamitin pa po tayo ng Lord sa mas marami pa pong paraan at lalo na po sa darating po na anniversary. God bless po and marami pong salamat. Bye-bye! God bless sa inyong God bless po. lahat! Bye-bye po. God bless po. Salamat po. Ingat, tulog agad. Good night. Thank you po, Pas.